Thank you, Miko, for sharing your songs. Okay, yan. Alam ko meron din kayong songs sa inyong mga puso. Pwede rin natin awitin para kay God. So, bigyan tayo ng abilities and talents, then we can use that song to glorify God. So, magandang umaga sa inyo lahat. Once again, welcome. So, Chia, okay na tayo? So, once again, magandang umaga sa inyo, maging sa ating online, sa FB page, at sa ating YouTube channel. Magandang umaga sa inyo lahat. Tayo ay nasa last series na ng ating topic for the month, the muscle of our blessings and curses. Ito yung source ng ating pagpapala or pagpapalo. Curses. So, yung sumpa. So, alam natin, ayaw natin mamuhay sa sumpa, kaya dapat makita natin ano ba yung mga reasons kung bakit tayo naandun. So, kailangan natin iwasan yun. Meron tayong Bible na para makita natin kung ano ang tama. So, dahil next week ay April na, April 5, so, i-announce ko na sa inyo na iyan ang ating susunod. Nahiya na naman ito, Ate Sia. Nahiya na naman ang aking clicker. Sige lang. Okay, kasama yan. So, yung inyong narinig kanina na songs, ay makikita nyo, ipopost na rin natin yan para ma-share din natin sa ilang mga nanapagod na kayo na pare-parehas lang ang ating kinakanta. Yan, i-share natin yan sa mga taga-Masbate sa ating team. So, next week, for the next 3 months, puro tayo muscle ang pinag-uusapan natin. Kailan February, March, April. Nung February, nung topic natin, the muscle of our hearts. Then, ito, the muscle of, ano yung atin na? The muscle, yung source ng blessing, saan nanggagaling yan, kailangan natin maiwasan yan. At ngayon, the muscle of God. Ano ba talagang magagawa ng aking God? Saktong-sakto ito sa panahon ng crisis na pwede pa ba natin mapagkatiwalaan si God ngayong mahal ng gasolina, ang crudo. Marami sa mga kasama natin na parang give up na. Anong gagawin natin pag give up tayo na solve ang problema? Gusto ko lang ka-encourage na dito sa pag-usapan, last year pa natin ito pinag-uusapan at pinag-pray na topic na ito. Ngayon lang natin ilalabas kasi one year ahead tayo para mag-prepare ng message for the whole year. Gusto kong sabihin sa inyo na pwede pa natin mapagkatiwalaan ang kakayanan ni God at this point in time. Gusto ko i-encourage, alam niyo ba na excited ako sa crisis ngayon? Every crisis na dumarating, nung pandemic, marami sa inyo, di ba sa nung pandemic, although may mga nangyayaring, may mga namatay, may mga kung ano mga issues, pero ang daming lumalabas. Minsan kailangan natin ng crisis para yung galing na binigay sa inyo ni God, lumabas. Sa inyong mga babae, ano nang itulong ng mga ano? Sa atin lahat, ano nang itulong ng pandemic? May mga pangit, pero kung titingnan mo ang pagkilos ng Panginoon, naandun. Ngayon, dati kailangan mag-antay ng 10 o'clock FedEx para makapag-shopping. Dahil sa pandemic, kahit madaling araw, pwede ka mag-out na nasa cart mo. Di ba? Kapag mahal ang pamasahe, ayan, meron tayong online schooling. Ang daming nangyayari, kaya abangan nyo itong nangyayari. Kasi ako hindi rin ako happy na dependent tayo masyado sa isang bansa. Sa ganito lang, kailangan krudo lang ang buhay natin. Wala na ba ibang source si God? Sabi ni God, masyado ka na dependent dyan. Kaya excited ako sa magiging resulta nitong crisis na nangyayari ngayon. Kaya wag kayo, ang tingin ko pa rin si God pa din. Si God may magagawa. He is still in control. Kaya kung ang tinitingnan nyo, wala na, pasama na ang mundo, pasama talaga ang mundo, nakalagay naman sa Bible yun. Pero ang Diyos natin may ginagawa. Yun lang kaibahan. Ngayon, kung pagtitiwala mo ang tao hanggang, ito yung mabigat sa atin, kapag sa tao ka naniwala, hanggang saan ka dadalhin ng tao, kahit ako. Wala akong pagdadalan sa iyo, wala akong heaven na nagawa, kahit si Satan wala naman nagawa. Look at the muscle of God, what He can do to you and what He can do to us and to this crisis. Di ba? Sabi nila, pag ilang araw na lang, yan. Ang pinununod mo pa, laging nasa online, ilang araw na lang, pag wala ng crudo, ang ating pagkain, wala na. Kaya lang ito mabigat dito. I-prepare nyo sarili niyo sa word ni God, huwag sa word ng tao. Kasi ito rin sinasamantala ng mga negosyante na kailangan nyo mag-hoard, kailangan nyo bumili ng maraming pagkain, makabenta sila ng marami. Kasi in 3 days na walang crudo, walang delivery sa mga supermarket, kaya nagpapanik ang tao. Ngayon, ano bang magagawa niyan? Later on, nag-aaway-aaway sa bayan, ubusin niyo yung sardilas niya, ilan sako yan, ilang, di ba? Pagtiwalaan mo si God, kasi si God na promise na I will provide. So, yan ang laman yan. Pero last year pa natin pinag-usapan, sumakto lang na crisis. Yan ang laman yan, the muscle of God. By the way, para may idea kayo, na kapag nabubuhay tayo, magbabago ko, mawawala muna ako sa ating online. Ang pinaka-message yan ganito, na kapag nagpipreach ako na ako lang ang nakikita nyo, muscle ko lang, palpak itong ministry na ito.
dapat ginagawa ko ito na andyan sa likod ko. We call that anointing. So may idea kayo, ganyan ang gamit niyan. Hindi yan basta muscle lang na ganyan. I'm using my hand sa aking ginagawa, pero ito kailangan ko. So nakita niyo na, that's for April. Okay, balikan natin ang ating the muscle of our blessings and curses. Kaya nga, yung mga wisdom by revelation si God, kapag may napulot ka na revelation, sinusulat ko na yan last year pa at gagawin nating messages. Hindi yan palakihan ng muscle. Asa si Mako? At tamang-tama, dito si Nasyan. Ito, mga malalaki muscle, si Mako. Yan, bagay na bagay sa inyo yan. Yan, mga magagaling sa gym. Kita ang lalaki ng katawan nila. Kailan lalaki pa ba sila sa atin, Joby? Kailan sa ating Joby laman kanin. Okay. So purpose nitong ating muscle or blessings and curses, paalala lang sa atin na hindi natin goal gamitin ang Bible para patamaan kayo. Kung may mali kayong ginagawa, it is between you and God. Ang trabaho ko is to preach to you the word, sabihin sa iyo anong ginagawa ni God at anong magagawa ni God sa iyo. Bilang isang pastor, ang isang pastor ay taga-alaga. So inaalagaan ko huwag kayong mapasama at masira ang buhay ninyo. At bago pa mangyari, mapapalala tayo, madala tayo ng kung ano-anong maswade ng kung ano-anong words ng mundo, pinag-uusapan natin dito, ano ang source ng iyong blessings and curses sa buhay. So may purpose tayo. Dito tayo iikot. Kaya kung may nabanggit ako na hindi ko alam ginagawa mo, it is between you and God. Gagawin ko lang ang parte ko. Okay? So ang purpose natin ng ating topic for the month of March to understand that the scriptures God uses to bless us are the same scriptures our enemy uses to curse us. Isa rin yan lang yan. So yan din ang kanyang inaabangan na mag-violate ka sa God mo. Dahil pag nag-violate ka sa word ni God, answered prayer si Satan, including our families. You're cursing yourself, your families, your resources, nature, and our nations. Ang ating mundo, maririnig mo ngayon, tama yan. Maraming kurap, maraming nagkakagulo, crisis, may hoarding. Pero ang pinag-uusapan natin, ano ang sasabihin mo? Kaya nga yung ating first topic nung pinag-usapan natin, yung ingatan mo. Kasi lahat ng sasabihin mo, it can happen to you. Dahil sabi ni God, the tongue has the muscle of death and life. Now, dito sa part na to, binago ko yung ating introduction compare sa ginamit ko yung Deuteronomy. Para maipasok natin itong ating series number 5. Narinig mo na ba itong tanong na Christians are not called to worship, but to take dominion? So, ang number 1 talaga na calling ng tao ay taking dominion. Or to rule. Sabihin natin, to subdue. Yan ang calling natin. Pero hindi masama ang nag-worship. Kasama yan sa Book of Psalms. Kailangan natin praising God with gongs and cymbals, drums and lyres. Pero ang number 1 talaga na target natin, ito, wag lang tayo maswade at mawala sa katotohanan. Ngayon, ang mga tao, iniimbitahan ka ka sa amin to worship God. Oo, kasama yon, pero hindi enough. Ang pinaka-big picture talaga, ang pinaka-main idea, ang pinaka-central theme ng Bible ay Kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. Ngayon, pag hindi natin maintindihan yun, ang worship natin ay baliwala. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. So, I respect, I honor, kaya nga pinakanta ko yung message, yung mga komposisyon ni Miko kasi naniniwala ako sa worship. Part yun. Kaya hindi mo rin pwede sabihin na paano ang prayer. So maraming mga bagay sa ilalim ng Kingdom of God na kailangan natin yun. Pero dapat maintindihan natin ang pinaka-big picture ng idea ng message ni God. Anong central theme ng Bible? Alam niyo ba, from Genesis 1 to Revelation 21, ang central theme ng Bible ay Kingdom of God and none other else than that. So lahat kapag hindi yan, magkakanya-kanyang tao ng topic. Magpipick up ka na lang, basta kami sa Pentecost kami nakabase, kami kay Paul nakabase ka. So, malayo tayo. Balikan natin ang katotohanan, which is ito yung ating topic for this day. The purpose of every believer is not to become a Christian, but to take dominion. Okay? Asan na tayo? Pansinin niyo ito, the Christian calling is not merely worship. Not merely worship, ha? Hindi natin tinanggal ang worship. But dominion, theological perspective, emphasizing the dominion mandate. Kailangan mo ito. Kaya, may mga, kung papansin nyo, nararamdaman ninyo, gusto mong mag-rule. Ang iba gusto mag-dominate. Ang iba gusto mong mag-hari sa isang lugar. Kaya, ako ang siga dito, ako ang siga dyan. Calling mo yan, huwag mong gagawin sa mali. Purpose na ni God sa atin yan, kailangan lang natin i-align. Alam niyo ba ang Kingdom of God, hindi naman kailangan lumayo ka, kundi just aligning yourself. Hindi perfection, but aligning yourself to the plan of God.
So makita natin yung dominion mandate that is found in Genesis 1:26-28. Mamaya, this viewpoint argues that believers are called to reign and exercise stewardship over the earth, reflecting God's character through active management, responsibility, authority, rather than passive existence. Yung passive existence, ginagawa na lang natin, makapagsimba para mag-worship, maka-attend ng prayer meeting. Kaya minsan ang iba nagsasawa na. That is not the way ang design ni God. Lahat yung may kailangan yun sa kingdom of God. Kaya di makikita nyo ngayon, kung i-align lang ang tao sa tama, actually ang pinag-uusapan sa Bible is government, godly government, God's government. Hindi kayo magtataka kung bakit sa all over the world, ang ating politics, all over the world, mayroong opposition, may administration. Tapos may mga rebelde, gusto rin mag-rule. Tapos may mga maliliit na mga, di ba? Government ang gusto ng tao at iyan talagang nasa puso na nakadesign ng tao na dinesign ni God. Ang problema, hindi may align sa tama. At balikan natin ang Bible, yan talaga ang gusto ni God. At by doing that, you are worshiping God. Ma-align ka lang sa kingdom government of God. Okay, let's go. Burado na yung 4 kasi 5 Sundays tayo ngayon. The muscle of your tongue. The tongue has the power of death and life. Kung ang dinideklara mo sa sarili mo, sa pamilya mo ay curse, it will happen to you because you will eat the fruits of it, sabi sa Bible. Proverbs 18:21. The muscle of your decision, ang decision mo or blessing or curses, nasa iyo. Then the muscle of your action, yung source ng iyong action ay yung faith. Lahat tayo nananampalataya. Kapag may pinaniniwalaan ka, kikilos ka. Naniniwala itong mga kasama natin from San Miguel Corporation, taga-ABS-CBN, mga kasama natin, kung bakit may naka-enroll tayo sa UP dito. Kasi naniniwala ka na maganda yung school na yon. So yung action mo nakasunod lagi sa iyong pananampalataya, the muscle of your action. Kaya lang may mga tayo na may narinig tayo sa tao na sinundan natin, kaya ka may action dahil naniwala ka, yung pala scam. So wala kang pwedeng sisihin doon, pinag-usapan natin dyan, lahat ng ginagawa natin, pumayag ka. May nanligaw sa iyo, ang gwapo. May nakita ka maganda, niligawan mo, ang ganda. So ano nangyari? Choice mo, pinili mo siya. Then later on, kasabit-sabit, pumayag ka din. Then today, pag-uusapan natin ang the muscle of your authority. The muscle of your authority. So, meron ba akong authority, Pastor? Lahat tayo. Tandaan natin, bago ko simulan ito, tinawag tayo sa Bible. If you're a believer, if you're a follower of Jesus, ang tawag sa iyo ay King. Remember ang pangalan ni Jesus Christ sa Revelation 17? He is the King of Kings, the Lord of Lords. Ikaw ay King. Ibig sabihin, ikaw ay hari. Dahil meron kang part dito sa mundo na dapat gampanan. Meron tayo, hindi ibig sabihin, kingdom is about dominion, not domination. Na ang iba ginagamit ang kanilang authority to dominate, hindi dapat ganon. Ang goal ni God is you have to rule in your jurisdiction kung saan ka tinawag, ang tawag natin calling. Iklaro lang natin ang sinasabi ng Bible dahil mahal tayo ni God. Ang problema, kapag hindi mo nakita ang plano ni God, gagawa ka ng sarili mo. Kaya ang message ni Jesus Christ, simple lang, the kingdom of God is coming, the kingdom of God is near. Ano ibig sabihin ng kingdom of God? The government of God. Ano naging problema ng tao? Bakit nagtuturo si God ng kingdom government of God? Kasi tayo hindi na magkasundo dahil ang bawat isa sa atin tumatakbo na on our own personal government. Ito yung gusto ko, yan ang gusto ko. Kaya kailanman talaga mahirap magkasundo kapag walang inner government na nag-rule inside. Na dapat yung inner government na yun ay yung paghahari ni God. Anong gusto niya? Sa mundo, walang forgiveness. Hindi maliwanag ang forgiveness, hindi tinuturo. Kay God lang meron. Kaya kapag ikaw, halika, pasok kayo. Pasok ka, Kira, halika, pasok kayo. So, sa puso natin, kapag sumusunod ka kay Jesus Christ, may forgiveness. Gagawin mong forgiveness dahil sabi ni God. Pero sa mundo, hindi nasaktan ako eh. Dito ngayon nagkakatalo kung ano yung paano natin i-apply ang ating mga natutunan. Sinong sinusundan mo? Is it the kingdom government of God or your personal government? Yun lang yan. So, ito na tayo, patapos na tayo, kaya pag-usapan natin ang the muscle of your authority. The muscle of authority, ibig lang sabihin nito, yung source ng authority na ito. Napakahalaga nito. Ang problema hindi ito tinuturo sa Bible. Encourage ko lang kayo, ang 211 Ministries, this is about religion. This is about the government of God.
Ang iklaro ko lang sa inyo, matagal nang may religion all over the world, hindi lang sa Pilipinas. Hindi tayo against sa kanila, pero anong resulta? Maliit pa lang ako, nakikita ko yung mga politicians nakaupo sa harapan ng aming pinagsisimbahan sa Masbate. Pero tingnan mo ang resulta, ganun pa rin ngayon. Anong problema? Bakit pag sila nakaupo, nakakalimutan si God? Kasi hindi naman talaga pinag-uusapan ng government ni God. Ang pinag-uusapan, my own government. Pag ako nakaupo dyan, sarili ko na yan. Ngayon, pag-usapan natin, kung sinasabi mo nananampalataya ka kay God, let God be God. Hindi dapat ikaw ang nauna, si God nasa ulihan. Kung follower ako ni God, nauna si God. Pag sinabi ni God, Dennis, this is it. You have to do it, and so I have to apply. Okay? Let's talk about series number 5, the muscle of your authority. Ano ba itong authority? So, number 5 tayo. Point number 1, your authority can destroy the next generations if not handled correctly. Ano ibig sabihin yan? May binigay sa atin si God na authority na you have to understand this. Kapag hindi mo ito alam, sasabihin ko sa iyo, magagalit ka sa akin o magtampo ka sa akin, iyan ang nakalagay sa Bible, talunan ka talaga. Lagi na lang ang bukang bibig natin, puro reklamo, angal, bakit ganun, bakit ganyan? Kasi hindi mo alam ang authority mo. You have to handle this correctly dahil ito binigay sa iyo. Ngayon, sa religion, kung ikaw ay simba uwi, makasimba lang para mabawasan ang kasalanan, wala kang kapayapaan, kailangan mo magsimba, hindi mo ito maiintindihan. Ang Bible is a covenant. Ang Bible ay sinulat ng isang covenantal God. Babalikan ko, iklaro ko sa bawat isa sa atin. Covenantal God means Diyos ng kasunduan. Diyos ng kasunduan. Magkasundo tayo. Kaya sinulat niya ang Bible para sinasabi niya na itong aking batas, Miko, Felix, Mike, itong batas ko. Ngayon, ito rin ang gagawin mo. May part ka, hindi ibig sabihin si God lang lahat, na pag nagsimba ka, expecting ka na gagawin ni God. Ang nangyari sa atin, ang unang teaching sa atin, ng pagiging Kristiyano, ay parang, Lord, nagpray ka ng, Lord, nagsimba ako para bigyan mo naman kami ng masaing mamayang tanghali, bigyan mo naman ako ng bigas. And expecting ka na isasaing din ni God sa iyo. Hindi ganun ang, sa mundo na intindihan natin ang sistema na yan. Na tama na may bumili ka sa tindahan ng bigas, pero pag uwi ikaw magsasaing, may part ka. Ang halimbawa niyan, yung kaligtasan si Jesus Christ, ngayon ay Palm Sunday. Hindi na natin sineselebrate yan. Alam natin ang ginawa ni Kristo. Na minsan ang tao nagsisimba, pag Palm Sunday, may mga events lang para makabili lang yun. Bumili ka man sa hindi ng ganyan, hindi naman nilagay sa Bible kung kailangan i-celebrate, ibili. Sa mahal ng crudo, ibili mo na lang ng pagkain ninyo, huwag ka na lang bumili niyan, ani mo naman, mabubulok lang. Pero kung gusto mo, it's up to you. Now, si Jesus Christ ay namatay para sa kaligtasan ng lahat dahil makasalanan ng tao. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Requirement yan sa Bible. Ngayon, lahat ba ng tao ay papunta sa langit dahil namatay si Jesus Christ? Hindi. Dahil nilagay niya rin sa Bible, John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung paborito natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ang sino man. Alam mo ng maraming tao, ang Earth ngayon ay nagsiselebrate ng Palm Sunday at sa US by bukas pa. Alam nila may namatay na Jesus Christ. Pero saved na ba sila? Ang sabi sa Bible, whosoever, tinanggap mo ba siya? Kung hindi, hindi kasi. So meron kang part, hindi yung puro by grace, tama, gracious si God. Ginawa niyang kailangan pupuk lang yan, Kuya JR. Kailangan, meron tayong nag-trip na ilaw. Kailangan natin maintindihan ang Bible. Our God is a covenantal God at itong pinag-uusapan natin. Kapag naintindihan mo na covenantal God, itong pinaglilingkuran natin at Diyos ng Bible, alam mo kung bakit ka ito tatanggap at bakit ibibless ka at bakit ka merong sumpa. Kasi sinasabi ng iba, kasi nasa Panginoong Jesus na ako, hindi na ako tatamaan ng sumpa. Talaga, kung totoo yan, tingnan mo Pilipinas. Tingnan mo itong mga religious people. Lahat man nagsisimba, pero tingnan mo kalagayan ngayon. Bakit hindi natin makita ang pagkilos ng Diyos? Your authority can destroy the next generation if you will not handle that correctly. Remember, simulan natin sa simula para at least makita natin ang istorya ng Bible. Remember the Adam and Eve disaster experience after they gave their authority to the destroyer by giving in to temptation without knowing it. Akala natin, okay lang naman magkasala kasi grace din ni God na sila ay nakatira sa Garden of Eden. Pero nung nagkasala sila, go out of this garden of blessing.
ayaw ni God ng kasalanan. Oo, tama, may grace si God, pero meron din siyang covenant na huwag ka maglalaro sa kasalanan kasi meron kang hawak na authority. Na kapag ikaw naglalaro sa kasalanan, pinatulan mo ang temptation, yung authority na yan, kapangyarihan, kakayanan, yung permission ni God for you to make decision and to rule, mawawala. Saan nakalagay yan? Iyan na nga yan, example niyan at the same. Kaya nga tayo kailangan maligtas, ma-restore ni God para makabalik sa ating authority. Kaya kapag may napansin nyo ngayon, simulan natin sa Garden of Eden, ang earth ay ginawa ni God sa tao, human being. Walang evil spirit, walang multo. Bakit sila nagpapakita? Kasi winelcome sila. Dapat wala sila. Hindi dapat sila ang ruling sa katawan ng mga tao. Bakit may napuposes? So, ang original na job order talaga natin, itong katulad na binigay kaya nga i-restore ka. Bakit ka i-restore? Kasi nawala ka doon sa tamang direksyon ng buhay mo. Okay, dandahan natin. Ito ang calling kay Eva at Adan at sa bawat isa sa atin. At nung nagkasala ang tao, saan kayo i-restore? Ang pernamis ang iba, ang tinuro, kapag ikaw nagkasala, tanggapin mo si Christ, pupunta ka sa langit. Hindi ganoon ang promise ni God. Kaya nga i-restore ka. Para nadapa ako dito, babangon ako para pumunta sa langit. Ni-restore ka for you to go back to this job order. Ito pa rin yun. Ito ang nawawala sa atin. At kayo makita mo, nagsisimba naman ako, Lord, para hindi ko makita ang pagkilos mo. Kasi dito tayo magkasundo, sabi ni God. Okay. Genesis 1, 26 and 28, the same lang. Ang kaiba lang sa 26, may nakalagay, and God said, let us create man in our image. God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue it. Apat yan. Yung number 1, na calling natin na nawala tayo. At ngayon, gusto nating gawin yan sa labas. At hindi ka magtataka kung bakit may mga rebelde, bakit may administration, bakit may opposition, bakit may mga nagtatry mag-rule, bakit may mga scammers. They want to rule. Binigay na ni God sa atin yan in a proper way. Okay? Kung ito total mo yan, ang one word niyan is rule. Ibig sabihin, have dominion. Take charge over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So lahat ng naglalakad dyan, dapat ikaw yan. So walang pinag-usapan na spirit yan, ha? Ibig sabihin, you have to rule here. Kasi kapag hindi mo na-rule yan, hindi mo nagampanan yan, may magte-take over. You have to rule over your life and everything you have dahil may makikialam. So, kapag hindi mo nagampanan ang iyong authority, you will destroy the next generation. When authority was snatched from Adam and Eve, they in their next generation suffered at the hands of the enemy. Bakit? Kung titingnan nyo yung line na yan, bakit wala namang kasalanan kami? Bakit kami nadamay? Sa thinking ng human being, kapag nagkasala kami, ikaw lang. Sa kay God, hindi. Minamana ang kasalanan. Kaya kung ako tatay, kung anong kasalanan kung mamanahin ng aking anak, hala? Uulit-ulitin yan to the third and fourth generation, sabi sa Bible. Kaya kita mo si tatay, kung anong si tatay, ganun din ang anak. Adik si tatay, sugarol si tatay, ganun din ang anak. Kaya pag hindi mo naintindihan ng word ni God, at covenantal purposes ng God, pagpapatuloy mo to the next generation ang ginagawa mong mali. Ako nakita ko kung ano nang ginawa ni Satan sa family ko, kaya sabi ko siya naging authority kasi paano yan? Sige, tuloy natin. The devil led him up, Luke 4:5. Tingnan nyo, maging si Jesus Christ nung dumating dito, siya ay Diyos na nagkatawang tao, pero walang magawa sa kay Satan. Why? Kasi binigay ni Adam and Eve ang authority na binigay sa kanila to rule this earth kay Satan. The devil led him, Jesus Christ, up to high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Mabilis, pinakita niya, yan ang kingdoms of this world. Remember, this is kingdom against kingdom. Verse 6, and he said, Satan said to Jesus, I will give you all their authority. Ibibigay sa iyong sandali, bakit sa iyo na? And splendor, for it has been given to me. Iyan ang tanong. Sino ang nagbigay kay Satan ng authority ng system of worldly government dito sa lupa? Si God ba? Hindi. Alam niyo ba si Satan walang power? Nagkakaroon siya ng power pag binigyan mo. Kaya hinahabol niya ang tao, pinuposes niya, tinitempt niya para makuha niya ang authority mo at wala kang karapatan para magdesisyon dito sa lupa.
Kaya kung may mga multo sa bahay natin, sila kasi ang pinagbigyan ng unang mga ninuno natin. Kaya kung may sakit kayong leukemia, lahi-lahi na lang. Diabetes, lahi-lahi na lang. At kung merong isang sugarol at adik sa bahay, naninigarilyo later on, kaya nga pasa-pasa sa bawat generation. For it has been given to me. And I can give it to anyone I want to. Ganito kasiga si Satan. Kaya ko ibigay ito kahit kanino ko gusto. Sandali, ang angas mo. Ang kausap mo si Jesus Christ. Kaya lang, tinan mo, anong request ni Satan? Ibibigyan ka ng authority, payayamanin ka, gagawin niya lahat. At kaya, huwag kayong magugulat kung bakit may mga politicians at mayroon tayong mga kilalang tao na talagang alanganin ang kanilang pagyaman, pag-aseso. Because ito yung ginawa nila kay Satan. If you worship me, it will be yours. Yan. Ganyan lang kasimple yan. When you worship Satan, pagagandahin din ang buhay nyo. Sabi ko nga sa inyo last week, ang topic natin may halong occultism dahil nga iyon ang pinanggalingan ko. At iyan ang nakita ko sa ilang mga Christians na ngayon na dating Church of Satan leaders. Okay? The reason the next generation of Adam and Eve suffered is that they surrendered their authority to Satan and all became sinners. Lahat ng nanggaling kay Adam and Eve dahil makasalanan si Adam and Eve, makasalanan. Ngayon papayag ba kayo na ang parusa kay Adam and Eve kung kamatayan ay parusa din sa atin? Bakit? This is the government of God. Pansinin niyo sa Romans 5:19, for just as through the disobedience of one man, that is Adam, many were made sinners. So yung kasalanan na nangyayari sa akin ngayon, hindi itong tinitingnan ni God, kundi nagmana ako ng aking kasalanan. Namana ko ang ginawang kasalanan. Kaya pati mga curses, kasalanan, kaya ito, challenge ko sa mga, ito yung problema. Kapag tayo pumapatol sa lalaki at babae, especially hindi mo asawa, kaya sabi ni God, thou shalt not commit adultery. Illustrate ko lang ito sa iyo. Lahat ng curse ng tao na yun, mapupunta sa iyo. Kasi nag-connect ka dun eh. Lagi nating tatandaan ang way ni God. Kapag kayo nag-agree or yoke together with unbelievers, lahat ng meron sila mapupunta sa iyo. Kaya dadami palalo. Kaya you have to deal it in front of the Lord Jesus. Many were made sinners. Hindi natin tatapusin. May pag-uusapan tayo mamaya dyan. So, lahat tayo makasalanan dahil ngayon itong ano, Lord, unfair naman yata yan. This is the King of Kings. Ito yung ating Panginoon. Sinulat niya sa Bible yan para alam natin kung paano hindi lang sarili natin. Kaya kung ang aking mga anak, kung ako merong kabit, hindi ako dapat magagalit kung later on ang aking anak at mga apo ay may kabit-kabit na din. Why? Because God will punish the children of the sin of the father to the third and fourth generation. Kapag ako meron akong karamdaman at hindi ko dinil ito with faith, na alam kong ito ay minana ko sa aking magulang, especially yung mga grudges, yung hatred, lagi niyong tatandaan, mamanahin ng anak mo yan at iyan din ang ikamamatay ng iyong anak. Kaya dapat ipinag-aaralan natin. That's why we're talking about authority. Stand up with your authority ang inassign ni God sa iyo dahil pag hindi ka nag-stand up dyan, iba ang makikinabang dyan. If we do not learn from history, we will repeat destroying or cursing our next generation by playing with temptation and sin created by Satan. So kapag may inaalok sa iyo na temptation si Satan, hindi lang temptation ito, hindi lang for enjoyment. Meron siyang kukunin sa iyo na hindi ka na mapapakinggan ni God. Siya ang magro-rule sa buhay mo. Our calling is to subdue. Subdue means to control. Kaya lang, kukontrolin ko bang kapitbahay ko, no? Beginning from yourself. Kailangan i-control mo ang iyong lust, kailangan i-control mo yung sobrang spending, yung voraciousness, yung sobrang, kumbaga, hindi naman dapat tama ng kain. Maraming mga bagay ang kailangan na you have to rule this life. You have to rule over your money. Dito ka magsisimula. Kasi ang leadership, bago mo gawin sa labas, sa iyo muna. Okay? Point number 2, under the muscle of your authority. Your authority can build and restore the fallen generation if you know God's clear purpose for your life. Gusto ko iklaro sa inyo na si Jesus Christ nag-stay dito for 3 years, nag-minister, at lahat ng ministry niya iniwan sa atin. Tayo ang magkukontinue kung ikaw ay believer. Kaya lang, magaling si Satan. Paano ka makakapag-minister kung ikaw ay under ng influence, kung nakakulong ni Satan?
Pinalaya ka ni Jesus at ngayon kinulong ka uli ni Satan. Kaya kailangan natin yung topic next month na the muscle of your heart. We need God sa ating ministry dahil mahirap ka magpalaya kung ikaw ay nasa loob din ng kulungan. Ganun lang kasimple yan. Tutulungan kita, Felix, dito sa kulungan lalabas tayo. Paano ka mapapiyansahan? Andito ka rin sa loob. Yan yung picture na dapat makalabas ka muna para makapag-minister at makapagtulong ka sa iba. Marami mga tao ngayon nagpipilit, gusto ka tulungan. Sarili mo nga, hindi mo makontrol. Tutulong ka pa sa iba. Tutulungan kita lang mga amigo. Marunong ka lang mga pastor Dennis. Hindi. Paano ko tutulungan? Ikaw muna. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kaya yung the muscle of your authority, first of all, you have to stand up with authority. Kaya mula nung naintindihan ko ito, kapag ako meron tinawag, pastor, meron naman itong poses. Hindi ako ang tatakbo, ikaw ang tatakbo. In Jesus' name. Our calling to restore is not just for individuals, but for nations. Kaya hindi lang ito tayo dito, kaya nagpa-plan tayo ng church. We're sharing this word to the world kasi ang calling natin is go and make disciples of all nations. Hindi lang dito, hindi lang ikaw. Kaya dinidisciple ko kayo for us to reach others, hindi para i-convert sila. Mga kapatid, paalala, tuwang ng ministry, hindi nag-convert. Ang conversion ay trabaho ng Holy Spirit, hindi natin trabaho, hindi trabaho ni pastor. Kaya pag kinausap ka ng Holy Spirit, it's up to you, it's your decision. Kasi ang pananampalataya, hindi pinipilit, oy, sumunod ka lang ikaw, magsimba kayo ha. Hindi ganun ang Bible. Ang pananampalataya ay kusa. Ang taong pinipilit mo manampalataya, later on wala rin yan. Kapag hindi mo na-encounter si God, mahirap mag-serve. Mahirap mag-serve kay God. Okay? Si Jesus na nag-restore sa atin una-una, paying the penalty for our sins on the cross. Kapag hindi ka restored, paano ka makaka-restore? Ang calling natin, go and make disciple. How can you make if you are not made? Ganun lang yun. Dapat maintindihan muna natin ang sinasabi ni God. Ano ang plano niya, ano ang part niya, at ano ang part mo. Itong authority na pinag-uusapan natin, anong kaibahan ng authority sa power? Ang authority actually power, pero di para maintindihan natin ang authority and power na hindi magkaparehas. Tingnan niyo ang pulis. Ang authority, pag may tsapa yan, may authority yan, kinakatakutan yan. Huwag kang tatawid yan pag sinabi nyo jaywalking, hulihin ka yan. Huwag kang tatawid pag nakapula ang traffic light. So, hulihin ka yan. Yung kanyang tatak na PNP, yun ang authority. Ngayon, ano ang power? Yung pag hinukot niyang baril niya, hindi ka nakikinig, that is power. Tayo as Christian, maraming nagsasabi nito, lalo pa yung galing sa mga Satanist group, Church of Satan, na sila nung naging Christian sila, nakikita nila ang Christian, sabi nila, ng goal nila is attempt. Meron tayo daw liwanag, may aura tayo, nakakaiba na hindi sila makalapit na para sila lang napapasok. Pero pag nahulog nila tayo sa kasalanan, nawawala ito. Okay? So maraming testimonies yan, mga high-ranking official ng Church of Satan sa US at dito sa Pilipinas. Now, ito ang authority. Meron kang authority dahil tinawag ka ni God. At lalo ito kapag naibigay sa iyo. Pero, kung ayaw makinig ni Satan, you can use your mouth to cast out demons. Kaya lang, itong challenge nito. Paano mo siya i-cast out kung ikaw ay possessed? Iklaro natin yan. Paano mo siya may cast out kung ikaw ay possessed? Ang number one lang. Kaya, simple na lang natin, yung mga corrupt sa lipunan, paano sila mag-invite? Pag-pray mo naman ang aking office, pero corrupt sila. Anong? Still, kapag darkness ang invited sa room, kahit anong invite mo ng liwanag, darkness pa rin ang matitira. Balikan natin ito. Your authority can build and restore the fallen generation. Paano natin? Kasi laging tatandaan mo, lagi kang may connection sa next generation. Kung ang goal ko lang ay makasimba para mabawasan ang kasalanan ko, hindi mo naintindihan ang purpose ni God, yung perfect will niya sa iyo. Yung verse na ginamit ko kanina sa Romans chapter 5, verse 19, naman ang pag-uusapan natin yan. So, for just as through the disobedience of the one man, many were made sinners, lahat makasalanan. Kaya huwag niyo sisilan yung mga magulang ha, pinapakita lang ni God kung paano dinisign niya ang tao. At ang tao nagtatry din ito pagpatakbo ng kanilang buhay, kaya nagkakapalpak-palpak. Ito rin ang sabi ni God. So also through the obedience of the one man, si Jesus Christ, many will be made righteous. Ang other word for righteous is holiness. So kailan ako naging banal?
Naging banal ako nung si Kristo ay namatay sa akin at tinanggap ko siya. Hindi ako naging banal dahil nagpastor ako. Hindi ako naging banal dahil nagsimba ako o nagbabasa ako ng Bible. Dahil kay Kristo at ngayong may ginawa na si Kristo na righteousness or holiness sa akin, I have to take care of this. Ito na yun, ang maintenance nito para iwasan ang kasalanan, itaboy si Satan, take my authority, yun na ngayon ang nag-maintain. Ako ang mag-maintain itong righteousness. Kaya ang iba, magsisimba ako para maging banal ako. Hindi. Ginawa na ni Kristo yan, minimaintain na lang natin. Ayan, no? Many will be made righteous. Yung kamatayan ni Kristo para sa lahat. Kaya ang iba na magbibigay ako ng malaking offering para magmukhang banal ako. Wala yan sa offering, wala sa simba, wala yan sa pagpapastor. Dapat maintindihan natin, si pastor ay member din ng church. Ang problema, maraming pastor ngayon, maraming mga ministro or mga nagli-lead sa church, tinataas nilang kanilang sarili. Ang pastor ay hindi posisyon. Ito ay function ng isang member of the church. Ang member, pag pinag-usapan natin ng member of the body, isa lang ako dito. Hindi ako head ng church, si Jesus Christ lang. Okay. Pansinin niyo, si Jesus Christ ay ipinako sa krus, nakuha niya yung authority kay Satan. At iyan ang sabi niya. Bible din nagsasabi. Then Jesus came to them and said, sabi sa kanyang disciples, all authority in heaven and on earth, ito na yung pagbangon niya mula sa mga patay. Nag-resurrect na siya, nakalibing siya at bumangon. Anong nakuha niya kay Satan? Kasi ang ipinako niya sa krus ay walang kasalanan. Although pambayad yun ni God, ayon sa standard ni God, pero wala akong kasalanan. Pinako mo ako sa krus. All authority in heaven, kung saan tinapon si Satan, and on earth, has been given to me. At ngayon, ibinigay niya uli sa tao yan. Bakit ibinigay sa atin ang authority for us to once go back to our previous job order? Anong job order natin? Go and make disciples. We cannot make disciples unto righteousness of all barangays, nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. For lo, I am with you always to the ends of the earth. So ito yung ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, ang marami sa tao, makapagsimba, makabili ng palaspas, makapangilin, tapos next Sunday, kailangan umiiyak ka kasi Easter Sunday. Pero makikita mo si Satan ang galing. Ang Easter Sunday, hindi naman Easter Sunday nakalagay sa Bible. Yan ay paganong worship. Ang Easter Sunday, ito, tanong ko sa inyo, sa pagkabuhay ni Jesus Christ, anong kinalaman ng itlog ng rabbit? Di ba? Kaya basahin natin ng Bible, ang dami ng katuruan ngayon. Bakit naghahanap pa? Ang daming Christian church ngayon. Naghahanap pa ng itlog. For what? Yung ba ibig sabihin ng sunrise service, Easter Sunday? Yung mga wala namang teaching sa Bible, dinala nila itong totoo, hindi naman ituro ngayon. Balikan natin. Sabi ni Jesus Christ, go and make disciples. Ito ang trabaho nyo. Lahat ng temptation ni Satan ng mga teachings, huwag nyo tanggapin. Kasi mapapalayo lang kayo. Ang totoong tinuro ni God sa atin na yan, no? Nung nakuha ni Jesus Christ ang authority, ang kapangyarihan sa kamay ni Satan, na binigay ni lolo't lola natin, huwag natin sinansisihin, nagkamali na, harapin na lang natin. Sabi ni Jesus Christ, sa bawat isa na nandito, I have given you authority ito. Ano ng authority ito? To trample on snakes. Snakes ay nagsisimbolize kay Satan. In scorpions. Ito yung mga, although animals pa din sila, hindi naman sila nating kaaway, kundi ito lang ang picture na ganito ang iyong kaaway. And to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Nothing will harm you if you have the authority. Pero kung wala ka ng authority, you will be under the harm of the evil spirit. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kasimple. Kaya nga, mahirap mag-cast out kung si Satan nakatira sa iyo. Mahirap paalisin ang wickedness at gusto maging righteous kung wicked ang tinanggap natin sa buhay natin. I have given you authority to trample on snakes. Kaya ba natin gawin yan? Kaya pag naiintindihan mo ito, kapag may naglalakad-lakad sa bahay ninyo, mayroong makaramdaman sa bahay, you have to cast them out. Paano natin malalaman na inimbita natin si Satan at siya na nag-rule sa atin yan? Number one, ang daming may sakit. Lahat ng ating pera, andun lahat sa doktor. Ang gulo sa bahay, walang kapayapaan. Tandaan niyo si Satan, walang peace. Ang meron lang peace na ipinangako ay ang presence ng Holy Spirit sa bahay natin. So hindi ko kayo pinapagalitan kung meron sa bahay ninyo at kadalasan yan, ang word na depression ay hindi emotion. Yan ay spirit.
Ang word na fear ay spirit, hindi yan emotion. For God did not give us the spirit of fear. Hindi sinabi na for God did not give us emotion of fear. Kaya lang sa world, ang banggit nila dyan, emotion. At ang iba, kapag medyo lumalim-lalim ng depression, nagiging schizophrenic, nagiging bipolar, nagiging multiple personalities. Kaya lang sandali, si God gumawa ng isang personality. Bakit ito naging multiple personalities ang nakatira sa katawan ko? Yun na ngayon ang tinatawag natin na demon possessions. Dumami nang tumira sa iyo. Kaya dapat maintindihan natin na hindi mo dapat pinapayagan si Satan na pumasok sa sarili mo. Paano ka nag-yes kay Satan? Nag-agree ka sa kanyang temptation. Yun ang entry point, temptation. Na dati nung hindi mo pinatulan yun, hindi ka naman nag-i-struggle, ngayon pinatulan mo na. Pero si God may solusyon. Kaya nga gusto tayo i-restore. I have given you authority. Kaya lang, binawi na ni Jesus yan. So in the kingdom of God, meron ka kayang tawag sa you king. You have to rule, beginning from yourself. Kaya dito sa atin sa church, kaya ako pag nakita ako ng isang nag-minister sa church, tapos hindi niya kayang kontrolin sa sarili mo, stop mo muna yan. Sarili mo muna ayusin mo. Because if you cannot lead yourself, how can you lead others? Kaya requirement sa isang minister sa church, 1 Timothy 3:5, if you cannot manage your family well, how can you manage my church? So, paalala sa atin, we are restored, saved not only to go to heaven. Tama, may heaven na naghihintay sa atin, pero hindi lang yon. Anong gagawin mo? Sana kung naligtas ka, tinanggap mo si Christ, namatay ka na agad. Hindi, meron kang gagawin dito, meron tayong job order. So take over the restorative work of Jesus Christ, beginning from our, ano sabi sa Acts 1:8? Beginning from your Jerusalem, in your family, sa sarili mo, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So your authority can build, restore the fallen, or you can be a curse to your family in the next generation. So to become a blessing to the world, start by facing the enemy of your inner battles. Rule with your righteousness beginning from within. Kung wala kang kapayapaan, baka kailangan mo ng prayer of deliverance, pag-pray natin yan. We are willing. Libre yan para sa atin for you to rule once again. So ang goaling natin ay to rule. Kaya nga, the muscle of your authority. Ang challenge dito sa atin. At gusto ko i-remind sa atin lahat ito. Ito ang ginawa nung binigyan ka ni God ng authority. This is the muscle of your authority. You have dominion. You can rule over devils. You have dominion over witches and wizards. Sa mga multo, sa mga mangkukulam, you have dominions over sin and temptation. Tandaan nyo, ang temptation hindi kasalanan. Pero pag pinatulan mo, doon ka nagkasala. Okay lang yung may bumubulong sa'yo, sige gawin mo, nakawin mo, sige sapakin mo, sige huwag mong patawarin, sige patayin mo, sige wala na nakakalam, hindi ka nakita ng misis mo, sige magkasawa ka pa ng palima. Di ba? Temptation yun. Pero pag pinatulan mo, ibang usapan yun. Sa mga estudyante, sige mangopya ka. Alam niyo ba yung mga tao na mangopya? Ang nagiging problema niya, nagiging bobo, hindi na sila humihina ang kanilang pag-aaral sa memorization. You have dominion over sickness and diseases. Remember, ang promise ni God, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. You have dominion over principalities and powers. Kaya nga ang kalaban mo, hindi yung tao, hindi yung domination ng tao. Ay, i-dominate ko ito si Sean. Hindi. I-dominate ko ito si Edwin. Kundi kung ano yung nagtitempt sa kanya na lagi siya nahuhulog, yun ang dapat. Ang pagpapastor, na-dominate ko ang sarili ko, ngayon ang gagawin ko yung spirit na nag-dominate sa iyo, yan ang tatrabahuin natin. Kaya nga sabi sa Bible, for we are not wrestling against human being, but against principalities of this dark world. You have dominion over your own thinking process. Mga kapatid, hindi masama ang may iniisip ka, nag-overthinking ka, pero ang masama dyan, kung lahat ng dumarating sa isip mo, iniisip mo, hindi ka mapapalayo sa kay Satan. You have to rebuke them in Jesus' name, umalis ka. Hindi kita kailangan. You have authority. Kaya the muscle of your authority is in you, but you can give it to Satan if you want to. Kaya kung sino ang pinayagan mong gumamit ng iyong authority like Adam and Eve, siya ang maghahari sa iyong spiritual life, physical life, siya ang gagamit ito kaya nga pinuposes nila eh. Emotional life, ang emotion mo walang kapayapaan, lagi ka lang kung ano-ano.
Laki ka na kasimangot. Relational life. Ang pamilya niyo magulo. Financial life. May pera ka pero lahat nawawala. Ang laki naman ng sweldo ko. Kulang pa rin. Intellectual life. Yung mindset, sira-sira. Social life. Pati ang yung last S, sexual life. Lahat yan life na binigay ni God sa atin that you are responsible to take care. Kaya bago mong isipin, mag-rule ka sa labas, mag-rule ka muna sa sarili mo. Kung hindi mo kaya dalhin ang sarili mo, it's really hard to lead others. Kasi ibabalik sa iyo. Ikaw nga, sasabihin mo, tumigil ka paninigarilyo. Tapos ikaw hindi mo matigil. Kaya ako hindi ako puro bawal. Anything na na-overcome ko, sinishare ko sa inyo. Pero it's up to you if you will follow God, rule with your authority, or iiwan sa kamay ni Satan. Number one na gusto kong encourage at sa bawat isa sa atin iiwan sa inyo bago ko mag-close, please, huwag mong ibibigay ang authority ng tahanan mo kay Satan. Kung paano man yan sa mga susunod na linggo natin pag-usapan. Para sa ating application questions, para dito sa The Muscle of Your Authority, sino ang may hawak ng authority na ibinigay sa iyo ni Jesus? Evil Spirit or Holy Spirit? Diyan na nagkakatalo ngayon. Wala kang kakayanan palayasin si Satan kung invited mo siya. Sino sa inyo magpapalis ng invited mo? Binigyan mo Felix ng invitation card kami sa birthday mo, tapos pinapalis mo. Malis ka rin, may ano kami. Pakainin mo muna kami, meron kaming invitation card, Felix. Early nito, pinapalis kami. So hindi mo pwede paalisin yung binigyan mo, kasal mo may. Diba? Kaya paalala, sino ang inimbita mo? Kaya ngayon kung hindi ka na nakakaalis dyan, kailangan mo ng tulong. Diyan pumapasok ang inner healing and deliverance. Ngayon, ano ang malinaw na mensahe na narinig mo? Kung ang God na andito ngayon, God is communicating, ano ang narinig mo sa Kanya? Tayo mag-pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, ang gusto mo sa amin ay makalaya, maligtas, marilis, at muling maranasan ang pagpapala. Kung may mga kasama kami mga kapatiran, maging sa aming online viewers, na ngayon pa rin alipin pa rin sila ng sumpa, nagsisimba naman sila pero ang buhay nila, pasama ng pasama. Lord, hindi ganito ang design mo sa amin. Lord, baka kailangan nila basahin mo lang Bible, intindihin, dahil marami rin nagtuturo, maging si Satan, nakita namin, nagko-quote din ng verse sa Bible, pero mali ang tinuturo at ang resulta ay wala. Panginoon, mahabag ka po sa amin, hindi lang sa amin, ang bansang Pilipinas. We are now facing crisis. Lord, hindi po namin sinisisi kung ano nangyayari sa ibang bansa, sa ibang kung anong kaginagawa ng crude oil companies. Ang alam lamang namin, Panginoon, you are still in control and we are entrusting to you. Lord, kung sa mga tahanan namin, lagi namin narinig may mga naglalakad at may nakikita kaming multo, duwende at hindi authority na dinesign mo para sa earth. Lord, I just pray, God, help us to understand and to deal the issue na once again, God, maibalik kami sa aming purpose to rule in our jurisdiction, to rule in your kingdom, because this is your will for us. Lord, kung ang tahanan ay niregalo mo sa amin, Lord, at nag-invite kami ng darkness, Lord, patawad. I just pray sa mga kapatiran ko na nandito, na nakapag-invite, Lord, I just pray, God, for deliverance and healing and freedom sa bawat isa sa amin na uuwi kami, na once again, we will rule and we will not be under circumstances, kundi kami, Lord, ang mag-rule over circumstances in life. Panginoon, I just pray for each and every one of us na marinig kayo at maunawaan ang kasunduan na tunay nga, Panginoon, ibinigay mo sa amin ng authority, but we can decide if we will give it back to the enemy. Kaya purihin ka, salamat sa iyong grace, salamat sa iyong pag-ibig. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, bigyan mo siya ng malakas na palakpak. Salamat sa iyong presensya.